as is safe sa ating mga sariling tahanan. Thank you for being with us. So, congratulations po sa lahat, no? Na mahal ang kanilang atay at nandito para to learn more about our liver health. Pero bago yan, magpapakilala po muna ako sa mga first-timers. Welcome po. And ako nga po pala si Coach Doc Eric Herrera. Isa po akong internist pulmonology. So I deal with yung mga critical ill patients. We met Herbalife 2014 and alam nyo, bilang isang doktor, hindi naman yan puro, kumbaga, maganda or masarap yung lifestyle. Kasi madalas din hindi kami nakakakain on time. And kung makakuha kami ng pagkakataon naman na makakain or may free time kami, minsan kung ano na lang yung readily available. So hindi na namin naiisip, healthy ba ito, mamantika ba ito, nutritious ba ito. Ang mahalaga sa akin, mabusog ako. And dahil dyan, lumaki ako ng ganyan. Imagine nyo, I weigh 209 pounds. And sa ganong pakiramdam, sa ganong bigat, hindi maganda yung aking pakiramdam. I feel old for my age. Buti na lang, that same year, nung 2014, na-meet namin ang solusyon, no? Through Herbalife. Aba, pwede pala maging healthy and pwede ka pala magkaroon ng instant food na madaling gawin at madaling timplahin, healthy sa katawan. And true enough, dahil nga naging consistent kami sa aloe tea shake nung that time up to now, nag-lose ako ng 20 pounds at 4 inches sa aking waistline. At alam nyo, habang tumatagal at ang daming na tututunan ko about this company, mas na-excite ako dahil ang dami nilang mga innovations, ang daming technologies na hinahanda nila para sa atin ng mga consumers. And up to now, we've been taking the product and ayan, ang daming mga upcoming events and I hope magkita-kita tayo. So enough of me. Ngayon, pagpatuloy na po tayo. So, ang pag-uusapan natin ngayon is all about our liver. So, ano nga ba ang liver? Bakit nga ba siya mahalaga? And ano ang special about sa kanya? Alam niyo ba, ang liver natin, ang pangalawa sa pinakamalaking organ ng ating katawan. Unang-una ang skin. And sabi nga, syempre, kung ikaw yung malaki yung area, syempre, mas prone ka to develop yung mga injuries or yung mga insults. Ang total average na timbang niya nasa 1.5 kilos, so medyo mabigat siya. At alam nyo ba, napakahalaga, napakasipag nito kasi nagfi-filter siya or sumasala siya approximately 1.7 liters ng dugo per minute. No? So imagine ninyo sa isang buong araw, ilang minuto meron tayo. At ganun din, imumultiply natin, ganun karaming litro ng tubig ang finifilter niya araw-araw and sa buong entire life natin. Ano pa ang special sa kanya? Nagsisilbi rin po siyang imbakan ng vitamin A natin. Kaya niyang i-store yan up to maximum at least 2 years. At alam nyo, ang isa sa mga special about our liver, sinabi ko dito, almost irreplaceable. Kasi hindi kagaya ng kidney na pwede tayong mag-transplant, no? Ang liver po, very minimal po yung regeneration, no? Na nagagawa sa kanya. Up to now, hindi pa na perfect, no? Yung pagkakaroon ng mga liver transplant. So meron pa rin pong nag-a-attempt pero hindi pa rin siya 100% successful. Kaya nag-iisa lang ang ating liver, kailangan matutunan natin paano siya aalagaan. Okay, ano nga po ba ang ginagawa ng liver natin? Ito lang po ang pinaka-common, pero actually, mas marami pa po ang ginagawa niya. Kagaya ng number 1, siya po yung mga sumisira, nagpoproseso, no, ng mga matatandang red blood cells sa ating katawan para mapalitan siya eventually. So kung hindi na kailangan, dinidispatch siya na niya. Ano pa? Nagpo-proseso po. Pag dumaan po sa kanya yung dugo, pinoproseso niya po yung mga nutrients na present dito para magamit ng ating katawan. Nire-regulate din po niya
ang komposisyon ng ating dugo, kagaya po ng pagsasala no, ng mga unwanted or harmful substances. Ano pa? Nagpo-produce po siya ng mga proteins and mga cholesterol at nagbe-breakdown siya. Kung masyado tayong maraming nainom na alcohol, sinasala din po niya yan. At yung mga gamot na typically sa liver dumadaan, pinoproseso po yan para magamit ng katawan natin. At alam niyo po ba, sabi ko nga po, ilan lang ito sa napakaraming halimbawa ng mga kayang gawin ng ating liver. Nasasabi, naka-identify ang mga scientists, ang mga doktor. Si liver, almost around 500 na functions na sabay-sabay niyang ginagawa ang kaya niyang gampanan. So kung meron man nagpasimuno ng multitasking, ang liver po ang nangunguna po dyan. So imagine ninyo 500 na sabay-sabay na trabaho ginagawa niya. Diba? Napakagaling. Kung kaya nga, kailangan natin siyang alagaan kasi walang iisang tao ang kayang gumawa ng 500 plus functions na yan except our liver. Okay, paano natin masasabi na possible kapag nakita natin or naramdaman natin ito, this could be an early sign no, na may problema tayo sa liver. Kung kaya, kailangan natin i-watch out ito. Number one, simulan natin sa ulo, no? Yung tinatawag na pagkalito or yung encephalopathy. Kasi nga po, kagaya nung nabanggit ko, minsan, ang liver po tagasala no, ng basura ng ating katawan. Yung isa po yung kidney. And kapag hindi po nasasala yung basura sa ating katawan, ang nangyayari po, ikot po siya ng ikot sa ating sistema. And itong basura na ito, papasok po yan, papanik po yan doon sa ating brain. Ang ating brain po ay napaka-sensitive po sa mga toxins. Kung kaya, kapag nalagyan po yan ng kalat, nalagyan po yan ng basura kasi hindi na filter ng ating kidney, hindi na filter ng ating liver, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na encephalopathy. So, yun po yung pagkalito na sinasabi. Ngayon, ano pa? So, meron din pong sinasabi yung spider angioma. Makikita nyo po dyan sa litrato sa kanan. So, yan po ay mga blood vessels po yan na mukhang kamay ng gagamba, kaya siya tinawag na spider angioma. So makikita nyo po yan, kalat-kalat, no? Doon sa mga areas ng ating katawan. Ano pa? Yung parte ng katawan na usual na tinutubuan ng buho, medyo nababawasan or nawawala po. Ano pa? Minsan, very, very thin po yung ating mga muscle. So, muscle wasting na tinatawag. Ano pa, nagkakaroon din po tayong ng paninilaw ng ating mata o yung jaundice. Ano pa, makita po malaki yung tiyan kasi nag-iipon ng tubig kasi hindi na-filter. Ano pa po, yung blood vessel sa tiyan natin nang gagalaite, nagagalit siya. So makikita niyo po yung sa picture. So parang may mga bulate no na malalaki pero actually those are blood vessels na nang gagalaite, nagagalit. Kasi nga po, may problema sa liver. Ano pa? Yung tinatawag na red palms. Again, yung mga blood vessels po ito, yung sa kamay. Minsan, nakikita po natin mga ilang simptomas. Minsan, nakikita po natin sa lahat. And kami po, sa amin, mga doktor, minsan, isang tingin lang, alam na natin, ito may problema sa liver. Ito may problema sa kidney. So, and ang isang tao, especially yung mga end stage na may problema sa liver, hindi po maganda yung kanilang itsura, hindi maganda ang kanilang pakiramdam. Kaya ayaw na natin humantong sa ganong pagkakataon ang ating mga mahal sa buhay. Kung kaya, binibigyan natin kayo ng kaalaman tungkol dito kung paano aalagaan. So, maraming pwedeng sumira sa ating liver. And ang pinaka-common, no? Number one is yung alcohol, especially yung mga malalakas uminom ng alak. Ano pa? Hepatitis, particularly pinaka-common po yung hepatitis B. Ano pa? Autoimmune, ibig sabihin yung sarili po nating resistensya
yung sarili nating panlaban against mga injury sa katawan natin, sila mismo yung sumisira sa ating sariling katawan. Ano pa? Yung parasitism or yung tinatawag na schistosoma particularly, no? Yung makikita ito sa mga snails po sa atin. So ito lang po ang ilan sa mga common na masasabi natin na sumisira sa ating kidney. So, kung alam natin ano sumisira, ano ang way para natin siya protektahan? Napakasimple. Ano ang pwede natin gawin on our end? Number one, parating tinuturo, paulit-ulit na, let us have a balanced diet. Ano ang balanced diet? Iwasan po natin or as much as possible, very minimal ang konsumo natin ng mga fatty foods, processed foods, no? Yung mga nilulublob sa mantika, yung mga taba, and itaas po natin ang konsumo natin ng mga fibers. So kung hirap tayo ngayon, especially no, nag-uulan, no, patay yung mga pananim natin. Meron naman tayo diyan mga tablets, no, yung ating mga fiber and herb, fiber ba, nandiyan ang active fiber, no, na hindi affected ng ating mga kalupaan dahil sa bagyo. So ngayon, ano bang ginagawa? Kasi habang tumataas po ang konsumo ng kolesterol natin, nahihirapan po ang ating liver. Iproseso yan, lalo na kung loaded po siya na araw-araw, minuto, no? Nagkokonsumo tayo ng high fatty foods. So anong nangyari? Tumataas po ang blood fat natin, tumataas ang kolesterol at nagde-deposit po yan resulting to fatty liver. Actually, hindi lang po liver ang tinatamaan kasi nagiging prone tayo to develop yung mga uh, high blood, no? Nagkakaroon tayo ng mga pag-deposit ng mga taba na yan sa ating mga ugat o yung tinatawag na atherosclerosis. So, hindi lang po liver ang affected, kung hindi yung ating buong sistema. So, ano pa? Especially kung wala pa po tayo sa ating wastong timbang, categorize tayo as obese, naku, kailangan na po nating mag-double time kasi ang obesity is a major, mahalaga po siyang risk factor for developing fatty liver disease. And kailangan unti-unti, at least may effort tayo towards our ideal weight. Ano pa? Hindi po natin binabaliwala ang kagandahan ng exercise. Kung kaya, we should have a regular exercise at magkaroon ng active lifestyle. 80% nutrition, 20% exercise. Ano nga bang benepisyo? Hindi tayo nag-exercise para lang mapagod. Nag-exercise tayo para mag-improve yung ating fat metabolism o yung paglusaw, pagkonsumo ng sobra-sobrang fat sa ating katawan. Ano pa? Tinutulungan nito, no? Na magkaroon tayo na ma-maintain natin ang ideal weight na inaasam natin. Ano pa? Siyempre, ini-improve nito ang ating fatty liver. Ano pang mga benefits? Siyempre, we feel yung good mood, no? Yung positive vibes kasi nagre-release tayo ng happy hormones, no? Kapag tayo ay nag-exercise. So, ilan lang po ito sa mga benefits. When it comes to alcohol naman po, no? Sabi ko nga kung kaya iwasan, mas maigi, imbis na alcohol, bakit ka ba, kung gusto yung iba umiinom ng alcohol para antukin, uminom na lang kayo ng Herbalife, yung ating herbal retreat tea, no? Wala pang alcohol. So, ano ang sinasabi? If talagang parte na nakakainom sa mga lalaki, kailangan po at mga sa babae muna, mga one small drink or one standard drink lang po a day, no? Ang standard drink po ay isang ordinary beer or isang glass of wine or isang small shot ng whiskey. That's it. No? Sa mga lalaki, pwede po hanggang dalawang standard drink. So dalawang ordinary beer, dalawang small glass of wine or dalawang small shot of whiskey para sa mga lalaki. And that's it. No? Yun na po yung ating mga standard drink na inaalaw.
para hindi tayo magkaroon ng fatty liver. Okay, next, wag po tayong manigarilyo. So, ang paninigarilyo, hindi lang po yan harmful sa ating liver, kundi harmful din yan sa ating baga. Harmful siya sa buong organs natin. Napakaraming chemicals with every smoke, no, na binubuga natin. Kung kaya, iwasan natin ang paninigarilyo kasi wala po siyang magandang maidudulot. Bakit nga ba naninigarilyo? Yung iba gusto kasi pampagising nila, no? So, kung gusto mong pampagising or yung iba para daw mas madali daw malusawan, bigyan natin ng tea, healthy pa. Bigyan natin ng pampagising, andyan ng NRG, no? Natural. Wag lang po paninigarilyo. It will not do any good, but it can provide much hard, no, para sa atin. Tandaan natin, an unhappy liver has an unhappy body. Pag hindi masaya ang liver natin, ibabalik po niya yan sa katawan natin. And for sure, hindi magiging maganda ang pakiramdam natin, ang overall itsura natin. And syempre, ayaw naman natin yun kasi we want a happy life. Diba? So, tinatanong, ano naman po ang supplements na pwedeng gamitin? Actually, pwede po lahat. Pero particularly, syempre, if we want to maintain our ideal weight, wag na tayong magsangag-sangag sa umaga, wag na tayong magtinapay-tinapay sa umaga. Yan dyan ang ating shake to maintain the healthy weight. So, pampabawas din ng mantika na ginamit, no, sa pagsangag ng kanin or pagprito ng kung ano man sa umaga. To get rid of that oil, mag-shake na lang tayo. Wala pang mantika. Siyempre, nandiyan ang ating alo na sinasabi ko, no? Maganda para sa immune system. Taga-tune up ng ating immune system. And with all the fiber na kailangan natin to lower our cholesterol, nandyan ang ating bagong-bagong active fiber. Napakasarap. Ang fiber band at ang fiber and herb, pampagising or pampanunaw para sa mga naninigarilyo, no? Or yung gustong magising, no? Sa gabi kasi nag-work, nandiyan ang ating herbal retreat and syempre source ng good fat ang ating Herbalife. And kagaya nung nabanggit ko, wala na tayong hahanapin pa kasi when it comes to nutrition, awarded as super brand tayo, Herbalife, as super brand in the Philippines. Tandaan natin, wag po natin gagamitin na pamalit itong mga products natin dahil hindi po tayo gamot. Tayo ay healthy, nutritious food. Ang tawag sa atin ay meal replacement. Ibig sabihin, pamalit. Bakit natin papalitan? Kasi nga unhealthy yung iba nating food choices. Kaya papalitan natin ng healthier ones. Kaya sa Herbalife ay healthy meal replacement. Pamalit ng pagkain para maging healthy. No? Yung pag-take natin. Okay? At dahil dyan, dahil ang daming believe sa Herbalife, ang kasama na tayo doon, ang daming napapaayos, no? Yung kondisyon, ano pa, tinatangkilik nila. Kaya, ngayon, naging #1 tayo in the world when it comes to meal replacement and protein supplements combined. #1 tayo in the world when it comes to weight management and well-being. At #1 din tayo when it comes to active and lifestyle nutrition. So, saan ka pa? Hindi ba sa #1? And with that, thank you and magkita-kita ulit tayo next time. Back to you po.